ang nakaraan sa pusa laban sa aswang. Ayan na. Ayan na ang pinakamapanganib na stance niya. Kulot, feeling ko may mali. Bakit parang hindi siya natatakot? Kasi pusa siya. Oh! Baldo! Sa dilim, may pusa. Sa bawat plano ng aswang, lagi silang biko. Uto-utot, laging talo, di nila alam kung paano. Tahimik lang si Memeng pero lagi nang nauna. Isang talon, isang tingin, talo agad sila. Si Memeng, pantay sa gabi. Pusang matalino, di nila masabayan kahit sandali. Aswang na gutom, sablay palagi. Dahil si Memeng, ang takot nila sa dilim. Sa dilim, may pusa at lagi sila. Sa gitna ng masukal na gubat, may isang kubo. Dito nagtipon-tipon ang mga aswang. Hindi basta aswang, kundi ang kapisanan ng mga pinakauto-uto. May 7 silang miyembro. Si Kulot, leader, feeling matalino pero hindi masyadong marunong magbasa. Si Baldo, mataas ang pangarap pero mababa ang IQ. Luningning, boses malasirena pero utak malalamok. Pako, malakas pero literal na may pako sa ulo. B-boy, mahilig magsulat ng plano na wala namang kwenta. Sip-sip, literal na sip-sip sa dugo pero laging nahihilo pag nakakakita ng dugo. Daga, pinakamatalino sa kanila pero wala naman daw siyang boses kasi shy type daw siya. Nagpaplano sila o nagpapanggap na nagpaplano? Mga kasama, kailangan nating maghanda. Binalot kami ng kahihiyan kagabi. Correction. Binabagsakan tayo ng pusa. Tama ka. At yan ang dahilan kung bakit kailangan nating mag-level up. Leader, tanong lang po, pwede po ba nating kainin na lang yung pusa? Para wala nang problema? Ay, oo nga pala. Yung pusa na tinutukoy nyo, mukhang professor ata iyon ng impyerno eh. Mga kasama, may ginawa akong plano. Desidido siyang ipinakita ang papel. At doon, sumabog ang utak ng lahat. Hindi dahil magaling, kundi dahil walang kwenta. B-boy, ano to? Bakit ganyan ka kasimple mag-isip?
Sabi mo kasi, simple yan lang para hindi tayo malito. Sinobra mo naman. Oh. Tinignan nila si Daga, ang pinakamatalino sa kanilang grupo. Tahimik siya, nakayuko at nanginginig. Uy, Daga, may plano ka ba? Dahan-dahang kumamot si Daga sa sahig. Gumawa ng maliit na drawing na gamit ang paa. Hindi nila na-gets. Ang galing mo talaga, Daga! Tama! Sundin natin ang drawing niya. Ano bang ibig sabihin nun? Hindi namin alam. Wika nila sabay-sabay. Nagbalakpakan sila dahil may plano na raw. Pero wala. Mahal, may kumakatok. Sige mahal, tignan ko lang. Meow. Ay putek, mukhang nadagdagan sila ah. Ako na. Bossing, ang syunga mo naman. Ang ingay mo. Ayun nga ang purpose ng katok eh. Ako na nga. Delivery po. Delivery po ng dugo. Ano ka siya nga? Sino magde-deliver ng dugo? Baka mag-work. Ano to? Morning play? May shooting ba? Boss, ano sasabihin natin? Hindi ko alam. Daga, ikaw. Lo, ano yun? Magtatanghali na po. Ano pong kailangan nyo? Nagbebenta kami ng suka. Ay, meron na kami. Ay, toyo. Meron na din. Beta. Ano raw? Ha? Wala. Batagon ang Tagalog ay salad. Hehe. Meow. Nagwalk ang pusa na parang slow motion kahit hindi naman. Pagkakita ng mga aswang kay Mimeng, sabay-sabay silang napaatras. Ay, ayan na siya. Yung pusang may diploma sa kademonyahan. Bossing, umuwi na tayo. Biglang sumama yung pakiramdam ko. Meow. Ganda ng entrance ko, no? Meow. Hala, ang init ng tingin niya. Nagasampay yata ang kaluluwa ko. Bossing, ayoko na. Tara na. Bossing, anong gagawin natin? Hindi ko alam. Daga, ikaw ang strategist. Wow! Fogta, ano na naman yan? Ito na siguro ang oras, bossing, upang ilabas ang ating pangmalakasang armas. Mapapaslang ka nita. Maglalaba ako mamaya.
Mabisang armas ng nanay ko to. Teka, ang hirap. Drawing na lang. Wala akong totoong espada eh. Gusto kong sumipsip ng dugo professionally. Pero paglapit ni Meme, tinignan lang sila sabay tango at naglakad pabalik sa loob ng bahay. At doon nila naramdaman ang pinakamalalim na kahihiyan sa kasaysayan ng aswang. Hindi man lang sila pinag-aksayahan ng pansin. Meow. Huwag kang matakot. Dadami ang susuporta sa atin. Ang hindi alam ni Darwin, Jessa, at lalo na ng mga aswang na si Memeng pala ay may malaking misyon. Protektahan ang mga amo niya mula sa mas malalakas pang nilalang. At ang mga aswang, practice lang. Sa gubat, nagtipon-tipon muli ang grupo. Pagod, pawis, at hiyang-hiya. Mga kasama, hindi tayo pwedeng tumigil. Ayoko na. Hindi ko na kayang harapin yung pusang yun. Kahit nakapikit siya, feeling ko nakatingin pa rin siya sa kaluluwa ko. Bakit ako? Parang mas nalaglag ang buhok ko ng 30%. Mga kasama, kailangan nating tanggapin ang katotohanan. Masyado siyang mapagmataas. Hindi tayo susuko. Hindi dahil matapang tayo, kundi dahil gutom na tayo. Tama, hindi sila lumalaban dahil matapang sila. Lumalaban sila dahil gutom sila. Daga, ikaw ulit. Hindi nila na-gets, pero sabay-sabay silang tumango. Oo nga, ang ganda nito. Wala silang naintindihan pero nag-cheer sila. Abangan sa susunod na kabanata. Sa taas ng puno, nakaupo si Memeng. Nagmamasid, tahimik at nagbabantay. Naiintindihan ko sila, mga gutom, mga walang utak, mga nasisiraan ng ulo. Pero ayos lang, kasama sila sa routine ko. Next round, dapat naman. Sana mas creative sila. Sumalayo, narinig niya ang mga aswang na sumisigaw. May bago na mga bugok talaga. Sa dilim gumagalaw ang puso. Uto-uto ang aswang, lagi ng palpak. Bawat plano nila si Neneng sumasalak. Tahimik pero mata